It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning ka, Ma'am. Hello po. It's a wonderful Friday. Dito po sa Magandang Umaga, Mommy. Usapang pangkabuhayan. Yay! Happy ako. Happy po ako na i-welcome ulit. Yan, happy po ako. Happy tayong lahat na i-welcome uli ang ating pong mga kapartner sa Quirino State University dito po sa ating pong Usapang Pangkabuhayan program. Kaya po, alam nyo ka ma'am, nakakatawa ha, ang iluluto natin ngayon ay chili oil with a twist. Narinig mo na ba na hinaluan ng banana paste ang chili oil? Pwede pala. So, pwede ka, ma'am. So, ngayon pong umagang ito, yan ang panibagong technology na matututunan natin na hindi lang pang-trial, pang-experiment, but most importantly, pwede po nating subukan na pangbenta. Opo. So, magiging additional source ng ating pong pagkabuhayan ang ating pong topic sa umagang ito. At ganun din, isasama natin po sa ating pong kwentuhan ang iba't ibang klaseng herbal medicine list. Yan, oo, diba? Pag-uusapan po natin yan. At syempre, kwentuhan at interview kasama po si Ma'am Rodette Ivy later. Okay, so yan po muna yung ating pong intro for now. So, dyan ka lang, walang aalis. At ako'y magbabalik para ipagpatuloy ang ating pong kwentuhan dito sa Magandang Umaga, Ma. Nagsasawa sa kapupuri mula pa man noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pagpupuri at pagsamba mula sa awiting naming likha. Ilang dekada man ang magdaan, walang humpay naming itatanghal ang ngalan mo sa aming awitan, pagkat dakila ka sa aming kasaysayan. At sa habang buhay ay mamalik-balikan ang tamis ng pagsintang ika'y awitan, paulit-ulit man. Ilang beses may hindi pagsasawaan, babalik-balikan, papuring awitin, sa'yo'y aming laan. Babalik-balikan, pagsintang ika'y awitan, babalik-balikan kahit na paulit-ulit man mula pa man noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pagpupuri at pagsamba mula sa awiting naming likha. Ilang dekada man ang magdaan, walang humpay naming itatanghal ang ngalan mo sa aming awitan, pagkat dakila ka sa aming kasaysayan. At sa habang buhay ay babalik-balikan ang tamis ng pagsintang ika'y awitan, paulit-ulit
aming daan. Oh, babalik-balikan, paulit-ulit man. Babalik-balikan, papuring awitin, sa'yo'y laaro. Babalik-balikan, ang tamis ng pagsintang ika'y awitan. Paulit-ulit man, ilang beses na hindi pagsasawaan. Babalik-balikan, papuring awitin, sa'yo'y aming daan. Ayan, welcome back po sa Magandang Umaga, Mommy. And as promised, o talagang may promise, we are very happy kasi nga po ngayon, balik na po ang ating usapang pangkabuhayan dito po sa Magandang Umaga, Mommy. Kaya naman ka, Ma'am, kagaya po ng sinabi ko kaninang opening natin. Exciting, no? Kakaiba. Napakinggan mo na ba yung banana paste in chili oil? O sa mga may hilig dyan sa chili oil, alam nyo ba na meron pang gaganda? Meron pang masasarap sa ating regular chili oil. Kasi pwede pala natin yung haluan, lagyan ng twist, gawin pang mas healthy using banana saba o saging na saba. So ito po, i-welcome po natin ang video ng paggawa ng banana paste in chili oil. Kasama po ang ating mga kaibigan sa Quirino State University, Cabarugis Campus, at ang ating pong video producer this morning ay walang iba kundi si Ma'am Rodette Ivy Viloria. Siya po ay faculty member ng Bachelor of Science in Hospitality Management sa Quirino State University, Cabarugis Campus. So ayan na ka, Ma'am. I-ready nyo na ang iyong ballpen, ang iyong mom notebook para maisulat kung paano ang paggawa ng banana paste in chili oil. Panoorin mo natin ang video. Ayan, so magandang umaga ulit mga kamam. Ako po ulit ang inyong lingkod, si Rodette Ivy Viloria. At meron na naman po akong i-introduce sa inyo na bagong recipe na maaari ulit na gawin po nating negosyo. Ang ipapakita ko naman po sa inyo ngayon ay ang paggawa natin na banana paste in chili oil. So para dito po yung mga typical na chili oil na ginagamit natin sa mga siomai o yung mga ulam natin bilang pampagana sa pagkain. Pero meron pong twist ngayon yung ating gagawin. Dahil po, ang ating chili oil ay lalagyan natin ng hinog na banana or hinog na saging. So ito po, ipapakita ko na po sa inyo ang mga ingredients na gagamitin natin. Simple lang po. Meron po tayo dito yung ating saging na hinog. Pinili ko po yung hinog para mas mabilis po natin siyang gawing banana paste. So meron din po tayo ditong siling labuyo. Ito po, pulang-pula. So gagamit din po tayo ng bawang. At of course, meron din po tayo yung tinatawag nating vegetable oil. Meron din tayong suka at yung ating paminta at asin bilang mga panlasa. So, ang una po natin gagawin ay gagamit po tayo ng food processor para po maging banana paste yung ating saging. So, ilalagay po natin siya sa ating food processor. So, ito po ilalagay natin ang ating saging. So, isusunod naman natin ilalagay sa food processor ang ating siling labuyo na pwede na rin natin isabay yung ating mga pinalatang bawang.
It's some barbecue. Ayan, so pwede rin tayo magdagdag ng konting oil o mantika doon sa ating sili at bawang. Ayan, so tapos na natin i-food processor or in-grind ang ating siling labuyo na mayroong yung bawang. Well, yeah. Yes, ilipan nga po natin sa lalagyan para ready na tayo lutuin ang ating banana paste in chili oil. Painitin lang muna natin ang ating panayok tapos ilalagay na natin ang ating vegetable oil. So yung vegetable oil natin, painitin din natin bago natin ilagay yung ating na-mash na siling labuyo. Yung mainit na yung ating mantika, ilalagay na natin yung ating siling labuyo at yung may kasamang bawang. So, lulutuin lang natin siya sa mga around 15 to 20 minutes siguro. Ayan, so medyo kumukulo-kulo na ang ating niluluto. So, bago natin ilagay ang ating saging, maglagay na tayo ng paminta, 1/2 teaspoon. At of course, ang ating salt po, 1 teaspoon. Ayan, so haluin natin. So, naaamoy ko na ang ham ng sili. At ilalagay na natin ngayon ang ating mashed na banana or banana paste. So, continuous lang po ang halo para po hindi magbuo-buo yung ating banana paste. Ayan, so magiging visible pa rin po yung ating siling labuyo kasi isa po yun sa nagpapaganda or talagang para makita talaga yung ating sili sa ating chili paste. Sure. So, continuous lang po natin ang halo hanggang sa mag-bend po yung ating banana paste at yung ating sili at iba pang mga rekado. So, ayan po, malapit na maluto ang ating banana paste in chili oil. Ilalagyan po lang natin ng suka para mas mapatagal ang shelf life ng ating banana paste in chili. Ayan, ating banana paste in chili oil. So, bango. Naamoy ko ang siling labuyo na ating inlagay na merong amoy ng matamis na saging. So, habang niluluto natin yung ating banana paste in chili oil, nagluto na rin po ako ng ating paboritong siomai. At syempre, meron tayong toyo mansi. Ayan, so sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at sana po ay one time pwede nyo rin itry ang aking na-share na recipe, ang ating banana paste in chili oil. So maraming salamat po sa pakikinig. Tara, kain na po tayo na banana paste in chili oil na may kasamang siomai. Nagbabalik po ang magandang umaga, Mami. Muli po ako si Mami Rachel De La Rosa. Welcome po sa ating pong Friday edition. At dahil Friday po ngayon, di ba, usapang pagkabuhayan tayo, Ma'am. Yay! I'm so happy dahil, back to school na tayo and kahit na abala ang ating pong mga teachers, ang ating pong mga kaibigan, kapartner sa Quirino State University, yet they're still here. Diba? Nagpo-produce po ng mga video na ito for free para sa inyo, Ma'am. Kaya naman po, this morning, we are blessed to have with us this morning, joining us again, ang ating pong video producer kanina. Galing po sa Quirino State University, Cabarugis Campus, Faculty of Bachelor of Science in Hospitality and Management. Wala pong iba kundi si Ma'am Rodette Ivy Viloria. Good morning, Ma'am. Hello po. Bati po kayo sa ating pong mga tagapakinig at mga ma'am listeners and viewers. Mga ka-ma'am, ako po si Rodette Ivy Viloria, faculty po ng Quirino State University, Cabarugis Campus po.
Ayan, welcome, Ma'am Rodette. We are thankful and we appreciate you po for giving us this time, 'di ba? Alam mo, busy si Ma'am like Opo. any other teacher. And mommy na po ba kayo or single? Very much. Yes, ma'am. May 2 kids na po ako. Oh, 'di ba? Beautiful pa rin talaga si Ma'am. Invite Thank you natin si Ma'am po. sa ibang araw para sa beauty tips naman. Oo. Pero Thank for you po. now, 'di ba? Pero for now, ang itatanong natin kay Ma'am Rodette. Oo, kasi 'di ba nakakatuwa yung kanyang banana paste in chili oil. Kakaiba ka, Ma'am. Kaya sabi ko, wow, interesting. So, Opo. nung tinitingnan ko yun, Ma'am, ang naisip ko talaga number one, ano po yung parang inspiration nyo? Bakit banana? Bakit saging na saba sa chili oil? Ano pong meron doon? Opo, yun na nga. Magkwento lang ako, ma'am, kasi about dun sa history po kung paano namin na-develop po yung banana paste in chili oil. Actually, ma'am, nagawa po namin yan. Na-develop na po namin yung product 2021 pa, pandemic season po. Nung time na yun, nag-start na po kami sa product dev namin, yung mga researches po namin, and na-start kasi namin sa banana po. So, yung una, yung banana kimchi po na dinevelop ni Ma'am Christine po, yun nga yung gawa siya yung sa loob po, yung pseudostem or yung sa loob nung sanga nung or puno nung banana. So, sabi namin ni Ma'am Christine, ano pa yung mga nasisira sa banana na hindi na napapakinabangan? At isa nga po doon, yung na-over-ripe po na bunga ng saging na saba. Nung time na yun, sabi niya sa akin, o di ba, gusto mong kumain ng saging, sabi niya. Pero ako po kasi yung tao, ma'am, na hindi mahilig sa maanghang. So yung mga kasama ko po dito sa department, ang hilig kasi nila sa maanghang, hindi ko kaya makipagsabayan kung yung level ng spiciness na gusto nila sa pagkain, hindi ko kaya. And then yun po, naisip namin na why not, gusto natin medyo patamisin naman yung sinasabi natin na chili oil. Since yung banana po, meron siyang natural sweetness flavor. Tapos yun pa nga po, pag na-overripe po siya, mas yung nagiging banana paste po, yun na po namin na-develop yung banana paste. So, sabi ko, why not ilagay kaya natin yung banana? Sabi rin ni Ma'am Christine, sige nga, try natin paghaluin, nagawin natin yung chili oil, medyo sweet siya para patok dun sa panlasa mo na hindi ka masyadong mahilig sa maanghang. So, yun po, na-develop po namin siya pandemic season, nag-try po. Ayan, with the help naman po ni Ma'am Christine, saka po namin na-develop yung banana paste in chili oil. Actually, ma'am, 3 yan, kaya lang ang mas nag-concentrate kami is dun sa chili oil po. Meron pa po siyang garlic oil at saka ginger oil. Pero yun pa lang po yung so far na de-develop po namin ng yung recipe niya po. Wow. O, di ba ka, Ma'am? Opo. Nakakatuwa ha. So, ibig sabihin, meron pa tayong 2 pang aabangan in garlic oil and ginger oil. Opo. But for now, ayan, ang focus muna natin ay yung pong ating banana paste in chili oil. So, nakita In nyo ka, chili Ma'am, oil. laging meron tayong story sa ating pong mga nade-develop na produkto. Imagine, no? Si Ma'am ay gusto niya ng medyo hindi niya kaya yung sobrang Maanghang. spicy. Yan, sobrang Opo. maangahan. So, sayang naman ng mga saging at the same time na na-overripe, bakit hindi natin yan gawin into good use and produce another product? Kaya po meron tayo nitong banana paste in chili oil. So, excited po akong tikman yan. May challenge kami ni Sir Ted. Uunahan niya na akong gumawa dahil madali lang. Pero ma'am, eto po, kasi hindi ko pa na-try, ta-try ko pa lang. Ano po yung parang lasa niya? Medyo manamis-namis, na medyo maasim ba? Kasi pagka medyo overripe, di ba, may konting ganun po na lasa ng saging. Okay lang po siya, hindi naapektuhan yung lasa ng chili oil natin. Hindi naman po. Actually, ma'am, kung sabi ko nga po, kung gusto nyo ng hindi masyadong maanghang, best po na ilagay dyan is yung ripe na banana po or yung overripe. Kasi yun nga po, may natural sweetness po yung flavor nun. At naghahalo po yung doon sa anghang tsaka doon sa tamis po ng banana. Kung depende po sa gagamitin natin na sili, kung labuyo po yan or yung other klase ng sili, much better din po. Pero yun nga po, kasi nga doon nag-start yung history ng aming ginawang product po, naghahalo or naglalaban yung anghang po tsaka yung tamis ng banana po.
Tamis anghang is the name. O, di ba ka, ma'am? Kung merong ketchup na tamis anghang, meron tayong tamis anghang chili oil. Chili Ay, oil. meron na tayong hashtag dyan sa ating new product na yan. Okay, ma'am, Opo. thank you po ha. Very admirable naman yung ganyan na ingenious, nakapag-create ng panibago pong produkto. So, ito po ma'am, ang next ko pong tanong, simple lang, ang dali lang ng pagkakagawa. Hahaluin mo lang, food processor. Mamang tanong, pag wala kang food processor, wala rin siyang blender, pwede po bang mash-mash lang using a Opo. fork or whisk? Actually, kung wala po tayong food processor, ma'am, pwede tayo yung sa fork. Kasi nga yung overripe na banana po, malambot na po siya. So, Malambot. pwede tayong gumamit ng tinidor. Tapos yung dun naman po sa other ingredients natin, like yung sili at saka yung garlic po, pwede naman pong tadtarin natin yun. Kung wala po tayong food processor. Ayan ka ma'am ha, wala tayong reason para hindi natin to subukan. Wala kang food processor, no problem. Kung meron kang sangkalan, meron kang knife, pwede mo tong gawin. So, eto po, Opo. doon po sa video kasi pinakita na nilagyan ng konting acidity ng suka para ma-preserve, mas mapatagal. Kasi syempre, Yes. di ba, ang banana, parang madali pong masira ma-moisture. Opo. Pero mamang nakita ko doon, para po siyang cane vinegar, hindi siya yung white vinegar. So, ano pong ma-advise nyo? Dapat po ba, anong klaseng suka ang gagamitin? Na-try naman na rin po namin yung mga ibang klase ng suka or yung manufactured good din po na suka. So, depende lang po dun sa ilalagay nating amount. Kasi ang iniiwasan natin dun, ma'am, lalo na kapag kukonti po yung oil kasi, during our researches kasi, ma'am, pag mas mababa na yung level ng oil, ma'am, tapos yung parang meat niya, yung naluto na po na banana paste tsaka chili oil, nag-aano na po siya, mas prone po siya na mabilis masira. So, dapat din po i-control natin yung oil, tapos minimal lang din po yung suka para yun lang po yung magme-maintain yung lifespan po ng ating banana paste po. So, dapat okay medyo po. mas marami po yung oil natin. Yung lulubog pa rin po yung meat natin or yung ating ng banana paste in chili oil. Lulubog pa rin po siya dun sa mantika para mas matagal po yung lifespan ng product. Okay po. Speaking of lifespan, for example, ma'am, nagluto ako. Medyo madami yung luto ko para hindi naman sayang. Gaano po ito katagal? Actually, yung last na ginawa ko, ma'am, ginagamit pa rin po namin sa bahay. I think February, meron pa rin po siya. Basta mas mataas po yung oil niya. Mas nakalubog pa rin po. So, based po dun sa aming researches po, mas tumatagal siya for a couple of months po. Okay. So, safe po bang Opo. sabihin ng mga 6 months? Ganun po. Opo, pwede po. 5 to 6 months po. Pero Kasi ito, still, ma'am, ma'am, under research pa rin, observation pa rin naman po yung research namin for improvement po. Pero so far, yun na po yung nakikita namin na tagal ng aming product dev po. yung lifespan. Sige, ma'am, ito po. Nice. Opo. Pwede na yun na. Matagal na yun ka, ma'am, ha? Yung 6 months. Opo. So, under research pa rin siya. So, lalo pa yung mai-improve, I believe. Ma'am, ito po. Last na tanong ko po. Doon po sa ating, di ba, nailagay ko na siya sa bottle or sa jar. Pwede po ang plastic. Yes Pwede po ang glass. Glass bottle or glass jar. Pwede po Pwede ba siya? naman, ma'am, kaya lang. Opo, pero ang mga ginawa na kasi naming packaging, ma'am, is puro lahat yung jar, yung babasagin po. Kasi meron pong tendency nga yung plastic po, meron siyang parang chemical reaction po yung doon sa product mismo. So, much Yeah. advisable po. In-advise din po sa amin ng aming mga expert dito na jar na ang gagamitin po namin sa ganong klase ng product po. Yes po. Yeah, tama. Okay, so advisable ka, ma'am, is always glass jar or glass bottle. Kung hindi po mo pa naman ibebenta for now, gamitin mo muna yung mga lumang garapon mo dyan sa bahay. Opo, Pero kung pwede naman po. pangbenta, syempre pag-aaralan at saka ka na ngayon bibili ng mga lalagyan na yun na bottle, di ba? Ma'am, ito Opo. po. Pagka nailagay ko na siya, kunyari nagluto ako maramihan, nilagay ko na sa bottle, malinis na bottle, para po mas matagal pa siya, hindi ko na ba siya or advisable ba na yung parang pinapakuluan, nakalimutan ko anong tawag po doon. Sterilize, yung parang bottle. ganun. Opo. Mas advisable po yun. Kahit sa anong products, ma'am, yun din po yung advice nila para mas matagal yung lifespan po ng product. So, kung meron po tayong ganong klase ng process, pwede po natin gawin much better.
Yay! Okay. Pero kung So, katulad po dito na sa office namin, mauubos agad kasi nga po malakas. Mabilisan po nauubos po agad. Opo. Very nice naman na. So that means ka, ma'am, magiging patok ito. So, ano pang iniintay nyo? Naku, subukan na natin yan, Kamap, gawin na natin. Pero, wait lang. Siyempre, kailangan muna nating tapusin ang ating pong interview kay Ma'am Rodette. Ma'am, wala na po akong tanong. Na-satisfied na, okay na ako. Any last pahabol na tips sa ating pong mga mommies para po maging successful yung paggawa nila nitong banana paste in chili oil? So, yun sa mga kamamis natin na gusto rin pong itry yung aming banana paste in chili oil. So, yun nga po, sabi ko nga kung meron po tayong mga inspiration dun sa mga gusto natin gawin na mga pagkain. So, wag po tayong mahiya or matakot sumubok. Katulad po nung sa amin, yung pagkain po na yun or yung banana paste in chili oil na develop po namin dahil din po may mga inspirasyon din po kami. Katulad nga sa akin, sabi ko nga po, meron yung mga kanya-kanya tayong level ng spiciness na gusto dun sa pagkain. At nasa atin na rin po kung paano natin i-develop yun. So, at least po yung mga sili po, kahit hindi, kung meron pong available na mga sili doon sa mga bakuran natin, pwede pong yun ang gagamitin natin. At much better din po yung mga saging, kung available din po doon sa ating mga bakuran, pwede rin po yun ang gamitin natin. Di ba ka, ma'am? Anong masasabi mo dyan? Walang tayong pwedeng ibigay na rason para hindi kumita. Meron kang saging na saba, hinug na, bago mo itapon, sayang naman. Pagkakitaan na po yan. Magluto tayo, subukan natin ang banana paste in chili oil. Okay, Ma'am Rodette, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyo pong kaalaman dito po sa Magandang Umaga, Mami. We look forward sa mga iba pa pong ibabahagi nyo sa amin na food technology. Yes, ma'am. Maraming salamat din po. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us. Breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyong galing sa nanay. Tandaan, breastfeeding check lamang, tama, sapat at eksklusibo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ito nga ka, ma'am, para sa ating part 2, kwentuhan dito sa Magandang Umaga, Mami, ay, may nakita ako may nahanap ako. Ano daw yung mga dapat na nasa listahan natin na mga herbal medicines? Kasi maganda para sa ating kalusugan. Di ba? Marami tayo niyan dito sa Pilipinas. Ako mismo, mahilig po ako sa mga herbal. Pero dapat po tama yung proseso ng paggamit. Tama yung pagpakulo, tama yung lulutuin na pagpapakuluan, at yung dosage. Diba? So, sino po sa inyo yung gumagamit ng lagundi or oregano para sa upo? I hope, hands up ako dyan. Hands up talaga. Oo, kasama ako dyan ka, ma'am. Kaya, pag-usapan natin, sabi mo, naku ka, ma'am, duda ako, hindi ko pa sure, hindi ko pa natatry. Ito po, get to know our herbs. Ito yung ating herbal medicine list. So, number 1 po tayo, no? Ito po ay ilan sa mga halamang gamot na approve ng ating pong Department of Health. So, number 1 dyan, ang lagunti. Kaya, di ba, merong mga gamot ngayon na cough syrup na, meron yung syrup at saka meron yung capsule. Depende dun sa edad ng iinom. Lagunti, di ba? So, number 1, bakit? Para saan ba ang lagundi? Number 1 po para sa ubo. At sa iba pong mga respiratory ailments.
Yan. Ang lagundi po kasi, ayon dito sa ating reading material, ay meron siyang ingredients na epektibo para sa asthma. So, anti-asthma siya. So, nare-relax niya yung ating pong, yung dito, yung ating daanan ng hangin. Yan, sa ating lungs. Uy, antihistamine din pala siya ha, at anti-inflammatory. Oh, and what's more, siya po ay all natural, organic. Oo, ako mas prefer ko yung ganun. Oo, hindi siya yung, kasi ganito yun eh, 'di ba? Yung ating pong mga natural ingredients, medyo it will take time bago mag-effect, pero pang matagalan yung effect. Oo, kumpara dun sa inom ka na kaagad ng tablet, yung na-processed, immediate relief. Although, hindi naman po ako medical expert. Ang kinukwento ko lamang po sa inyo ay galing base dito sa ating pong reading material at based sa experience. So, naglalagundi din kami pero mas maraming ginagamit namin ang, ano tawag dito, oregano. Kasi may tanim kaming oregano eh. Ganon. So, ang lagundi po talaga ay known as a cough suppressant. So, meron ka ba dyan ka, ma'am, na lagundi? Tapos, wait lang ha, there's more. Hindi lang pala to anti-asthma, anti-ubo, kundi maganda din yan para sa, sinisipon. Di ba usually ganun, saan nagsisimula yung ubo? Sinipon ka muna. Tapos, after 3 days, 5 days, ayan na, bumaba sa iyong lungs, uubuhin ka na. Ganon. And, very good daw ang lagundi para sa pharyngitis, sa rheumatism, sa dyspepsia, yung sa tiyan, sa boils, pigsa, at saka diarrhea. Galing ah. Although wala ako dito nung listahan kung papaano yung tamang preparation at kung gaano yung tamang dami kung gagamitin mo siya for diarrhea or para sa pigsa. Pero meron po yan. Meron pong libro na Book of Herbs. Kompleto po siya doon. I suggest hanapin po natin yung libro na yan, di ba? Ano pa ang dapat na nasa listahan ng ating herbal list na maganda sa ating kalusugan? Sabi mo kasi, yung lagundi, may hirap namang hanapin ka, ma'am. Marami sa baryo, pero nandito ako sa city eh. Paano ako maghahanap niyan? Ito pa. Sige, dagdagan natin. Ito pa, next sa ating listahan, bawang. Sino yung may bawang sa bahay? I bet lahat tayo, di ba? Nagluluto tayo eh. Magigisa ka, magpa-fried rice ka, lalagay mo as toppings. Bawang. So, ito pong bawang, ang scientific name pala niya ay Allium sativum. May ganyan. At alam naman natin, hindi kumpleto ang atin pong pagkaing Pinoy pag wala tayong bawang. Para saan ang bawang? Okay. Ang bawang po ay very good para sa ating pong cardiovascular system. Diba? Pag may sakit sa puso or para sa ano tawag natin dito, high blood, kumakain ng bawang. Never mind yung amoy bawang, magaganyan ka pa. Good naman yan sa ating katawan eh. Mag-toothbrush ka na lang pagkatapos. Pero, aside from that, meron siyang antimicrobial properties. Diba? Kaya maganda itong pangpagaling sa atin. Ayon po sa mga research, ang regular na pagkonsumo or pagkain ng bawang ay maganda para sa ating arteries, dyan po sa ating puso, at saka sa ating blood pressure. So ano nangyayari? Sabi po ng mga scientists, yung red blood cells daw natin, kino-convert niya yung sulfur doon sa bawang into hydrogen sulfide gas. Itong hydrogen sulfide gas na to, hindi ko alam kung anong itsura niyan ka, ma'am. Pero ino-open niya yung ating blood vessels, 'di ba? Para makadaan yung dugo. So, controlled ang blood pressure. Galing ah. Ano pa? Ang bawang ay very good din para sa mga may cut.
nasugat ng konti, di ba? Or may wound infection. Kasi ang bawang ay merong tinatawag na antibacterial and anti-inflammatory properties. Antimicrobial pa. Ang dami naman ha. Pero totoo to, di ba? Kaya subukan mo, gustuhin mo ka ma'am na kumain ng bawang. Sabi mo, hindi ko talaga kaya ka ma'am kumain na yung purong bawang. O sige, pag magluluto ka ng adobo or pag magigisa ka, damihan mo ng bawang. Ito ka ma'am, ito ang style ko. Ang ginagawa ko, i-share ko lang. Tatadtarin ko siya ng mga maliliit para nakakain ko. Kasi nung bata pa ako, di ba sabi ko sa inyo ayoko ng gulay? As in talaga po. Itong mga bawang sibuyas na to. Bawang, sibuyas, kamatis. Di ba medyo malalaki yung hiwa. So pagkakakain na ako, ihihiwalay ko yan. Ito yung bawang, ito sibuyas, ito kamatis. Ihihiwalay ko sa plato ko, hindi ko kakainin. Pero nung sinubukan kong magluto, kahit yung mga anak ko ganun din ang ginagawa. Kasi yun ang ginagawa ko. So sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Kailangan matuto silang kumain nito. In-slice ko siya. Hiniwa ko ng mas maliliit. So pag nagluto ako, hahalo na siya doon. Nakakain sila. O, diba? Maganda sa kanilang katawan. Ano pa? O, ito pa ka, ma'am. Gustong-gusto ko to. Promise. Pero totoo to ha. Totoo to na gusto ko. Hindi ako yung parang sarcastic. Favorite ko talaga to, ampalaya. Akala natin gulay lang to ha, pero kasama pala to sa ating pong herbal list na maganda sa ating katawan. Kasi itong ampalaya na to ay very good siya sa diabetes. Meron siyang tinatawag na anti-diabetic properties na tumutulong para mapababa yung ating blood sugar levels. Ang ampalaya din ay very good siya for hemorrhoids. Ano pa? Sa ubo. Imagine mo para sa ubo, para sa burn, napaso. Paano kaya yung gagamitin napaso? At ito ay, pinag-aaralan pa sa ngayon, kung alam mo yung meron siyang possible na magandang effect against cancer or para sa mga nag-undergo ng cancer treatment. Okay, napakaganda niyan ha. So, pagpe-pray ko yung mga nandyan sa research department. Diba? Ang ganda po niyan eh. Imagine mo, ang dami nating ampalaya. Hindi natin kailangang mamroblema kung sakali na talagang effective po yan na gamot para sa cancer. Diba? Ampalaya po yan ka, ma'am. Ampalaya. Ang kulit ko sa ampalaya, no? Oo. Tapos, ano pa? Meron pa tayong, ilan pa to? Two more. Okay, sige po. Break lang po muna tayo ng konti. Mag-enjoy muna tayong makinig ng mga songs para sa inyo. So, magbabalik po ang magandang umaga, mami, sa ating pong kwentuhan sa mga herbal medicine na dapat nasa listahan natin kasi maganda sa ating kalusugan. Dito lang po yan sa Kahirap-hirap na ng buhay ngayon, halos di mo mairaos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang abang susuko na, ang pagod na katawan ay tila bibigay na. Isip at damdamin ay puno ng pangamba. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat
nariyan siya. Huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw. Si Jesus ang bahala. Kailanman ay di ka pababayaan, pagkat siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Whoa, kung talagang walang-wala, saan na nga papupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay huwag na huwag mag-alala, pagkat nariyan siya. Huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw. Si Jesus ang bahala, tanging pag-asa, huwag nang mag-alala. Whoa. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay huwag na huwag mag-alala, pagkat nariyan siya. Huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw, huwag kang bibitaw. Si Jesus ang bahala. Papatuloy po tayo dito sa Magandang Umaga, Mami. Muli po, ako si Mami Rachel De La Rosa at napapakinggan niyo po kami tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pag Biyernes, mapapanood niyo kami, di ba? Kasi nga po, usapang pangkabuhayan natin yan. Kasama po ang ating pong mga kapartner sa Quirino State University. 11 to 12 ng tanghali. So, ayan ka ma'am. Enjoy ba kayo sa ating pong ginawa kanina na banana paste in chili oil? Oo, di ba interesting? So, sana masubukan niyo yung kamam. And, ito, syempre, maganda na tayo ay may pangkabuhayan. Maganda na tayo ay may panggastos. Oo. At syempre, ayaw nating magkasakit. Diba? Kaya nga, lagi nga yan sa sinasama natin sa mga kwentuhan natin eh. Paano maging maayos yung ating pong kalusugan? Paano tayo magkaroon ng tinatawag na strong immune system? So, dahil dyan, alam mo ba ka ma'am na meron tayong mga medicine, pero herbal, pero natural. Ika nga, natural. Yun. So, kanina sinabi natin na dapat daw nasa listahan natin. Number 1, lagundi. Hindi lang siya para sa ubo, kundi marami rin siyang gamit pa. Aside from lagundi, ano pa yung pangalawa? Nakalimutan na? Nagsisimula sa letrang B. Bawang. Yan, very good ang bawang. Anti-diabetic, may antimicrobial property, maganda para sa ating puso, sa ating cardiovascular system. And syempre pa yung ating pong paborito ng mga bata. Paborito nilang ayawan. Pero may mga bata na favorite talaga to ha. Ang ating pong ever masarap at masustansyang gulay, ampalaya. Anti-diabetic po ang ampalaya. Ay, nabaliktad yata ako, no? Yung ating pong bawang, antimicrobial property, good for our cardiovascular, and sa ating pong may mga high blood.
pati sa mabilis na pagaling ng wound. Yun, antibacterial, anti-inflammatory sa bawang. Sa bawang. Punta tayo ngayon sa ampalaya. Eto na. Ang ampalaya po, kilala siya bilang napakaganda para magpababa ng blood sugar levels. So maganda po siya for those with diabetes. Diba ka, ma'am? Ano pa, hindi lang diabetes, kundi pati hemorrhoids, ubo, burn, pag napasok ka, ganun. And actually hanggang ngayon, pinag-aaralan siya ng mga scientists at researchers kung paano nila ito gagawin, no, para sa cancer treatment. Galing, ano? Okay, punta tayo. Moving on, meron kang tinatawag na ringworm. Akala ko pag sinabing ringworm, di ba parang cringe, sabi ng mga bata. Oo, kasi di ba sakit yan sa skin na highly nakakahawa. Pero meron tayong meron tayong halamang gamot na ang tawag ay ringworm bush or Acapulco. So wag natin kalimutan yung bush sa dulo. Wag lang natin sabihin ringworm, di ba? Sabihin natin ringworm bush, Acapulco. Kasi, itong herbal medicine na to ka, ma'am, alam mo ba na very good siya para sa mga skin infections. Kaya ito maganda para sa mga ringworm. Yung, ano bang tawag din? Yung parang makati siya na pabilog. Kaya nga siya tinawag na ringworm, para siyang ring. Makati at dumadami yan. Kung bakit maganda dyan, itong ringworm bush or Cassia alata. Dahil meron siyang fungicide na tinatawag na cryosopanic acid. O ano naman yun? Diba, scientific masyado. O basta ang ginagawa niyan ka, ma'am, ay antifungal at saka antibacterial properties. So, pinapagaling niya ang sakit na ringworm, scabies, eczema. Alam natin kung ano yung scabies, diba? Ito yung kagat ng mga kuto ng alagang hayop. Makati yan, kakalat yan ka, ma'am. So, gumamit tayo nitong ringworm bush. Diba? Actually, may mga ibang mga lotion sa sabon or shampoo na meron itong Acapulco. Ganun pala yun, no? Galing. Ano pa? Ito ka, ma'am, alam mo, favorite namin to. Nung bata ba yung mga anak namin, ayaw nila to. Pero kami, favorite namin to ng husband ko. Ginagawa ko pa nga tong alam mo yung ginagataan? Ay, the best. Oo, pero kung wala kang time para gumawa ng gata or gataan siya, kumuha ka na lang dyan sa puno. Hugasan mo ng maayos, tapos kainin mo ka, ma'am. Bakit? Kasi, alam mo ba na ito pong bayabas ay maraming gamit. Ako, aprobado ko yan. Ika nga, approve yan sa akin. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng bayabas sa katawan natin, sa skin natin? Number 1, anti-inflammatory, anti-pamamaga. Pangalawa, anti-allergy. Pangatlo, antiseptic. Pag sinabi nating antiseptic, di ba? Antibacterial para pangtanggal ng mga pathogens, mga bacteria. Ano pa? Ang dami niya ka, ma'am. Hindi ko masyadong maintindihan. Hindi ko nga ito mapaliwanag eh. Anti-genotoxic, anti-cough, diba? Para din pala siya sa mga inuubo. At anti-diabetic din. Ang galing-galing naman. Actually, meron yung alam mo yung sinigang sa bayabas? Meron din ganun. Ano pa? Kung meron tayong malunggay na napakasustansya na gulay, green leafy vegetable, ang bayabas din ay popular bilang therapeutic herb. Ang galing naman. Kasi ang bayabas, hindi lang naman yung bunga ang pwede mong kainin. Kahit yung kanyang mga leaves. Diba? Pinapakuluan, pampagaling ng sugat, panglanggas. Diba? Yun yung tawag nila doon eh. So, very good po ang bayabas. At ano pa? So, yan po, yung ating pong mga top 5 na mga
herbal medicine, halamang gamot, pero ngay gulay nga saka prutas, di ba? Na napakaganda para sa ating kalusugan. Reviewin nga natin. Number 1 ay, maalala nyo pa? Nakalimutan na. Lagundi. Next one, bawang. Kala ko sana laba. Lagundi, bawang. Pangatlo, ano pa po? Ampalaya. Yan, correct. And next, yung ringworm. Ringworm bush or Acapulco ang tawag sa kanya. At last but not the least, ano nga po yun? Bayabas. Yan. O, diba? Very good. So, ito ka, ma'am, no? Ang ilan sa mga halamang gabot, prutas, gulay na very good pala sa ating kalusugan. So again, sabi natin, kung gagawin po natin itong mga to sa atin, make sure po na tama ang proseso, tama yung pagpakulo, tama yung pagkuha, nahugasan siya ng maayos, wala kang kahit anong allergy sa mga halamang gamot na to kasi may mga ganun po meron siyang adverse reaction kasi allergic ka pala doon. Or baka mamaya meron kang ibang iniinom na gamot na kukontra dito. So it's best po na magpakonsulta pa rin tayo sa doktor, di ba? Huwag mag-self-medicate. Yan po yun. Hindi po tayo doktor. Sinishare lang po natin ito. So, yan yung ating simpleng kwentuhan today. Sana po nakatulong sa inyo, Kama. Meron tayong napulot na something new today at sa ating pong pagbabalik para makumpleto ang ating pong morning. Siyempre, ang ating pong verse. Abangan po yan mamaya sa aking pagbabalik dito sa Mom.
ating verse sa araw na to, ilang beses ko na itong nagamit dito sa mom, pero sobrang ganda pa rin niya talaga. Promise. Ang word talaga ni God endures forever. Hindi naluluma kahit kailan. Lagi siyang merong bagong meaning para sa atin. Laging nakaka-encourage. Laging nagbibigay ng pag-asa, di ba? So ito po, sa Lamentations chapter 3, verse 22, sabi dito, because of Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Actually, meron pa akong isang favorite song nito na Your Love Never Fails. So, totoo yan, Kamam. Alam mo, marami tayong napag-usapan sa araw na to. Marami tayong kwento, shinare na mga pwede natin gawin, pangkabuhayan, pampagaling, maganda sa ating pong kalusugan. At gusto ko mag-focus tayo ngayon sa goodness ni God. Alisin muna natin lahat ng mga worries at iniisip natin and we focus on the Lord's goodness. Sabi dito, it's because of God's goodness that we are not consumed. Nandito pa rin tayo, buhay pa rin tayo, may lakas, may talino, di ba? Para magtrabaho, para gawin yung mga bagay-bagay. And it's because His compassions never fail. Yung pong pagmamahal at awa sa atin ni God, laging nandyan. At yan ay bago everyday. So yan po yung ating pong pag-asa sa bawat umaga. So I hope, I pray sa pagising natin, Kamam, sa bawat umaga, sa bawat araw, at bago tayo matulog mamayang gabi. Sana ang lalabas sa ating pong bibig, sa ating isip, sa ating puso, ito ay pag-asa. Pag-asa. Dahil mahal tayo ni God, hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Wala siyang hinahayaan sa buhay natin na mangyari na hindi niya iaalaw dahil meron siyang laging magandang purpose para dyan. Diba? Oo. So, ayan po Kamam ang ating pong simpleng kwentuhan today sa Magandang Umaga Mami, Usapang Pangkabuhayan. See you on Monday dito pa rin sa DZMR. Ako po si Mami Rachel de la Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos sa tuwina ang ating gabay. Bye! Have a great weekend! Ay kayang magsaya.